Sayang yung tinakbo natin sa ating pananampalataya kung sa bandang huli magwawalang pagkakon tayo. O magkakapahagahagi na tayo. Sabi ni Apostol Pablo, ingatan ninyo ang pananampalataya sapagkat siya tumakbo ng naaayon sa pananampalataya. Hanapin ko po yung talata. 1 Timothy. Ayan. Ito. Ngunit ikaw, magpigil ka sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka sa mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng mga ebangelista. Ganapin mo ang iyong mga ministeryo. Sapagkat ako iniaalay na, malapit na mamatay si Apostol Pablo ng panahon na to. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako, sabi ng Apostol Pablo, ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Hanggang sa paglubog ng araw, iningatan ng Apostol Pablo yung pananampalataya. Nang dahil lang sa pera pa, mawawala lahat yung ating mga pinaghirapan. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ang nagpo-provide na lahat. Ano sabi niya? Sa Matthew 6, unahin niyo ang aking kaharian, idaragdag ko na lamang ang inyong mga pangailangan. Hindi yung gusto. Iba yung wants sa kanina. Yung contentment na dapat nandun sa isang Kristiyano. Sana hindi maging hadlang ang pera para masira ang ating pananampalataya. Ang inuutos ng Diyos ay magiging sa isang alagad, ang sabi ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Noong nangaral ng ating Panginoon si Kristo, ang sabi niya sa Matthew 24 verse 13. Ganito kahirap yung isang alagad sa kanyang takbuhin. 24 verse 16. Matthew 24 verse 16. Ganito kahirap yung isang alagad o yung bawat Kristiyano na tumatakbo sa mundo ito. Ang sabi niya sa 16:24, nang magkagayo sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, nangangaral siya rito. Ang sabi niya, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kaniyang cross at sumunod sa akin. Ganun kahirap ang pagiging isang Kristiyano. Bakit? Araw-araw pa pumapasan ng cross. Kaya nga sinasabi, mahalin mo ang ipapa na gaya ng sarili. Paano mo mamahalin? Yung kaaway mo. Ang sabi ng Romans 12, maganda po ito. Romans 12 verse 17. Huwag kayong magbayad sa kaninuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na nakapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mag-igantihan, mga iinit. Wika ng Apostol Pablo. Sapagkat nasusulat, akin ang pag-iiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung may kaaway tayo, kung may kagalit tayo, hayaan natin. Patawarin natin. Alisin natin yung galit sa ating mga puso. Ang sabi sa 20, kaya kung ang inyong kaaway ay maggutom, pakanin mo. Ha? Dahil tayo, love, mahalin mo yung papa na gaya niya sa sarili. Matthew 22 verse 37. Kaya kung ang iyong kaaway ay maggutom, pakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo.
sapagkat sa paggawa mo ng gayong mga bagay, ay ako'y ang bubutol mo sa kanyang ulo. Ang sabi ng 21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ang sabing ito, isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Una niya sinulatan kanina, yung binasa natin sa Galatia. Iglesia ng Galatia. Ang sabi niya dun sa Corinto, meron din pagtatalo-talo, may pagkakabaha-baha. Pagdating sa Roma, meron din. May mga sigalot din na nangyayari. So halos sa lahat ng mga iglesia, may nangyayari na hindi pagkakaunawaan. Pero bakit hindi siya nagkakapata? Dahil nga, nangingibabaw pa rin yung pagkakristyano nila at yung pag-ibig na itinuturo ng Banal na Kasulatan. Kung meron ka nito, hindi ka magtatanim ng galit sa iyo. Pahapayawan mo natin yung sinasabi sa 1 Corinthians 13 verse 13 verse 4. Ang sabi ng 13 verse 4, ang pag-ibig mapagpahinuhod, magandang loob. Ito yun, ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Simula nung siya'y nangaral hanggang umakyat sa langit, hanggang kay Apostol Pablo, ipinapangaral ang pag-ibig nito. Ang sabi niya, ang pag-ibig mapagpahinuhod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghihili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamahuli, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaluman ng masama, hindi nakikigalak sa kalikuan, hindi nakikigalak sa katotohanan. Hindi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay tinitiis, lahat pinaniniwalaan. Pagdating sa 1 Corinthians 13 verse 13, dadapat na nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit naging pag-ibig? Ang sabi ng binata sa ating Panginoon sa Kristo nung siya ay nangangaral dito sa lupa. Ang sabi ng binata, Guro, alin baga ang dakila po sa kautusan? Sinagot ng ating Panginoon sa Kristo. Dito po sa Matthew 22 verse 37. Alin baga ang dakila at pangunang utos sa Banal na Kasulatan? Wika ng binata sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya naging dakila siya. 22 verse 37. Ang sabi ng binata, Guro, nasa 35, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ay tuksuhin. Ang sabi, Guro, alin baga ang dakila o dakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, at sinabi niya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ang sabi sa 38, ito ang dakila at pangunang utos. Yung sa 39, pagdating sa 39, patungkol yun sa pagmamahal sa kapwa. At ang pangalawang katulad ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pag-ibig ang naka-indicate o talagang ini-insist. Dinidikdik. Naging dakila ang pag-ibig na ito dahil sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ito ang dakila at pangunang utos.